Panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon ng pagkakalat na ginawang ito ni Taga-Bukid dahil sa akin pong pagkakaintindi ay pinapalabas po niya na sinungaling ang Pangulo at ang gobyerno po ay niloloko tayo. No, yun po yung pagkakaunawa ko sa content niya. Patutunayan ko po sa inyo na mali po siya at patutunayan ko po sa inyo na mali na tinawag niyang mga BOBO ang mga taong naniwala at natuwa nung sinabi ng Pangulo na ban na ang mga pogo. Pakinggan po muna natin si Taga-Bukid. By the way, hindi ko po minamaliit yung kanyang estado sa buhay. Ang kanya pong account name sa TikTok ay Taga-Bukid po talaga. Kaya Taga-Bukid po ang tawag ko sa kanya. So, pakinggan po natin siya. Nagbunyi ang mga bobo! I mean yung mga nagpapalakpakan sa pagban sa pogo na ang akala ng marami na wala na talagang pogo. Nagsitayuan pa lahat ng mga honorables na ang akala hindi ito koryo. Nagmamalinis ang marami na ang alam naman nating lahat na sila'y pakitang tao para maitago ang katotohanan na sila'y nakabenepisyo. Ginawa pa talaga nilang pugad ang sona ng Pangulo. Tigilan nyo kami sa mga kabalbalan nyo sapagkat ginagawa nyong tanga ang mga Pilipino. Buti na lang alam namin ang totoo na ang bagong ginawang pangalan ay IGL at hindi na Pogo. Yung mga Pogo ay ginawang IGL bago i-ban ito. So sino ang inyong niloloko? Ang totoo ay wala na talagang Pogo at IGL na ang pangalan nito. Huwag nyo kaming gawing gago. Kasi hindi na mangmang at bobo ang mga Pilipino. Loyalistang bangag at lutang na lang ang nauuto ninyo. Ang totoo ang maniniwala lang talaga sa inyo ay makikitid ang ulo. So sa pagkakaunawa ko po sa content niya, sa mga sinabi niya, pinapalabas niya na nagsinungaling ang Pangulo sa mga Pilipino. Na sinabi ng Pangulo na ban na ang mga pogo, pero pinapalabas nila, actually hindi lang siyang gumawa niyan, na hindi naman talaga ban ang mga pogo dahil pinalitan ng pangalan nito. So sinasabi, sa pagkakaunawa ko sa content niya, na wala talagang ibaban dahil wala ng pogo. IGL na. Kasi nga naman, ang sinabi ng Pangulo sa SONA, ibaban na niya ang mga pogo. No? Ganito lang yan, Taga-Bukid. Common sense lang. Common sense lang yung gagamitin mo para maunawaan mo na ang IGL at pogo ay iisa. So kung sinabi ng Pangulo na ban na ang mga pogo, ibig sabihin nito, ban na rin ang mga IGL. Dahil pareho lang naman sila pinalitan lang ng pangalan. So, it won't matter kung pogo ang ginamit na term ng Pangulo at hindi niya nabanggit ang IGL. Ang sinabi niya, ban na ang mga pogo. Ngayon, kung pinalitan ng pangalan ng pogo at ginawang IGL, then therefore, ban na rin ang IGL. At pinatunayan po yan ni Senator Risa Hontiveros. Dinibank ang kasinungalingan ng mga ito, no? Ng kampo nila, ng mga DDS. Dahil yan po yung ginagamit nila ngayong narrative na wala naman talagang ibaban dahil pinalitan ng pangalan Yan po yung kanilang narrative, no? Ano pong sabi ni Senator Risa Hontiveros? Ito po ang sabi ni Senator Risa. Ano ang pinagkaiba ng pogo sa IGL? Wala. Kaya kung ban ng pogo, ban ng IGL. It's that simple. Huwag tayong paloko sa fake news. O ayan, si Senator Risa mismo ang nagsabi. Senator Risa Hontiveros. Uulitin ko, anong pinagkaiba ng pogo sa IGL? Wala. Kaya kung ban ang pogo, ban ang IGL. It's that simple. Huwag tayong paloko sa fake news. Ito pa, sabi ni Senator Risa dito, Philippine Offshore Gaming Operators, POGO, also known as Internet Gaming Licenses, IGL, banned na. So pareho lang sila. Pareho lang silang binan. No? So itong ginagawang ito ni Taga-Bukid, mismo kay Senator Risa Hontiveros po nanggaling, ay pagpapakalat po ng fake news. No? Confident siyang magsabi ng BOBO, no? Or yung mga below the belt na sinabi niya sa content niya. Sinabihan niya yung mga taong naniwala, nagpalakpakan at natuwa nung sinabi ng Pangulo na ban na ang pogo, sinasabihan niya na BOBO. Confident siya sa pang-iinsulto, sa panlalait sa mga taong iyon. Pero hindi niya nare-realize na siya yung nagmumukhang BOBO or engot dito sa kanyang content dahil hindi niya alam ang totoo. Dahil ang IGL at Pogo ay iisa nga lang. Magkaiba man ng pangalan or pinaltan man ng pangalan, pareho naman silang ban. No? Si Senator Risa Hontiveros na po ang nagsabi. So kanino tayo maniniwala?
dito kay taga-Bukid or kay Senator Risa Hontiveros. Pambihira naman itong mga to, no? Talaga naman lahat ng mental gymnastic at lahat ng paraan para lamang masaraan ng Pangulo at ang gobyerno, ang Pilipinas, gagawin nila. Dahil gustong-gusto talaga nilang iluklok yung gusto nila at gusto nila talagang patalsikan ng Pangulo. Lahat talaga gagawin. Magpakalat ng video, magpakalat ng kasinungalingan, fake news, itwist ang mga bagay-bagay, itwist ang katotohanan, gawing malaki at big deal ang mga maliliit na bagay, gagawin ng mga yan para lamang mangyari yung gusto nila. Ganyan yung ginawa nila kay Atty. Leni Robredo. Nagpakalat ng mga fake news ng mga yan para saraan sa Atty. Leni. Not him personally kasi hindi ko naman siya nakakitaan ng content, no? Pero yung mga DDS, marami minalign sa Atty. Leni. And ganun po ang ginagawa nila sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas ngayon. Na talaga namang hindi mo na mag-research ito, no? Just because binago yung pangalan, hindi ibig sabihin, niloloko na tayo ng Pangulo. Hindi ibig sabihin, hindi naman talaga daw ibaban. No? Ang babaw. Ginamit niya yung mababaw na pagkakaunawa niya para magkalat ng maling impormasyon. At napakadelikado po ng ginagawa nila. Dahil libo-libo po ang napapaniwala nila. Kaya kahit mahirap kami mga vloggers, ay naandito nagpo-push back. Kaya sa totoo lang, na-appreciate ko yung mga tao, yung mga nanonood sa akin, yung mga subscribers ko na nagko-comment at nagla-like. Napakalaking tulong po niyan. Dahil sa inyo pong pagla-like at pagko-comment, mas marami pong nakakakita ng video natin. Yung video natin na nilalabanan ang mga disinformation, mga maling impormasyon. Kasi sa totoo lang, mas naunang kumalat ang mga maling impormasyon kaysa sa paglaban, kaysa sa mga ganitong video na nilalabanan ang maling impormasyon. Kaya malaking tulong po ang inyong like, inyong pagla-like at saka pagko-comment. Malaki pong tulong yan para mas maraming tao ang makakita ng ating video, ng ating paliwanag. No? Napakalaking kasinungalingan po na sabihin na hindi naman talaga ban ang Pogo dahil pinalitan ng pangalan. Mali yun. Senadora na po ang nagsabi. Just because hindi ginamit ng presidente yung term na IGL, ibig sabihin nito, tama na yung sinasabi ni taga-Bukid. Mali po yun. Ang dami niyang ginamit na maaanghang at mga salitang mapang-insulto dito. Pero hindi niya nare-realize, siya yung nagmumukhang engot. Siya yung nagmumukhang ob-ob dito. Dahil hindi niya alam yung totoo. Mismong PAGCOR at mismong si Senator Risa Hontiveros na ang nagdidibang sa kanila. Dahil hindi po talaga natin pwedeng hayaang lumaganap ang kasinungalingan. Again, mga kababayan, sa tingin ko wala talaga silang gagawin sa susunod na 4 na taon. No? Talagang gagawin nila ang lahat para pagmukhaing masama, mali ang gobyerno, ang Pangulo, para mapatalsik nila. Kasi nag-fail yung kanilang pinakalat na video. Kaya kahit kababawan na pagkakaintindi nila sa isang bagay, gagamitin nila para magkalat ng disinformation. Libo-libo po ang napapaniwala nila. Ang problema napaka-overconfident, no? Arrogant, overconfident sa pang-iinsulto at panglalait. But in reality, siya naman pala yung hindi nakakaintindi. Siya naman pala yung hindi nauunawaan ng mga bagay-bagay. 'Di ba? So, napapahiya lamang. Yun kung marunong pang makaramdam ng kahihiyan. Mukhang hindi na yata no? So yun lang mga kababayan, magpapatuloy po tayo sa paglaban sa mga disinformation. No? Dahil disinformation po, fake news, ang naging isa sa pinakamatinding reason kung bakit nagkawatak-watak tayo, kung bakit nag-away-away tayo, lalo na nung eleksyon. Fake news, disinformation, kasinungalingan, ang nagiging reason kung bakit hiwa-hiwalay tayong mga Pilipino at kung bakit hindi tayo umuusad dahil hindi nga tayo nagkakaisa at hindi mangyayari na umusad tayo at umunlad hanggat may mga tao na nagpapakalat ng disinformation at kasinungalingan. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin, sa aming mga vloggers na lumalaban sa disinformation. Yun lamang po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Salamat po sa inyong mga like at comment at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.